Ang docu-seryeng ito ay inihahandog ng Pagbabago 2013. Ang election coverage ng News 5. Maraming buhay na ang nasakripisyo sa gitna ng gulo na sumiklab sa Sabah sa pagitan ng Malaysia at ng Sultanate of Sulu. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natutuldukan ang naturang girian kung sino nga ba ang tunay na nagmamay-ari sa nasabing teritoryo. At dahil ang lahat ng atensyon ay nakatuon ngayon sa bakbakan sa Sabah, hindi na napapansin tuloy ang agawan naman ngayon sa kapangyarihan sa pwesto sa pamahalaan. Ako si Erwin Tulfo, samahan niyo akong pasukin at kilalanin ang mga makapangyarihang angkan sa balwarte ng Sulu. Ang Sulu ang isa sa mga probinsya sa Pilipinas na hindi madaling puntahan ng mga Pinoy. Bukod sa napakalayo nito sa Maynila, nakakabit na sa pangalan ng Sulu ang salitang gulo. Sa huling 30 taon, ang probinsya ay Hall of Famer ng maituturing bilang hotspot pagsapit ng halalan. Pero magbabago na raw ito ngayong darating na eleksyon. For the very first time, nakalabas ang probinsya ng Sulu sa mga watch list ng mga, sabihin natin, concerned area ng COMELEC. Hindi nakasali ang Sulu sa mga tututukan ng COMELEC dahil hotspot, so wala na kami doon. Ang kabisera ng probinsya malayo sa imaheng nakatatak sa marami. Maunlad ang negosyo sa Hulo. Ito ang pinakamalaking munisipalidad ng probinsya na isa na ring first-class municipality ngayon. Araw-araw may barkong dumarating at naglalayag sa daungan ng Holo Sulu. Dito nagtatagpo ang mga negosyante at residente mula sa mahigit 400 barangay na nakakalat sa tinaguriang island chain ng Sulu Archipelago. Ang pagiging malapit nito sa mainland Borneo ang nagbansag sa probinsya bilang backdoor ng Pilipinas. Pero dahil sa kanilang lokasyon, naging sentro na ng kalakalan ng Sulu bago pa man dumating ang mga Kastila. Ang mga Arabian pumupunta rito, tinawag nila ito, ang lugar nito Sok, means market center. Pamana na ng kanilang mga ninuno ang kultura ng pagnenegosyo sa Sulu. Kaya hanggang ngayon, mayabong ang hanap buhay sa Hulo. Karamihan sa mga residente rito ay mga tausog. Ang siyang unang nanirahan sa Sulu. Ang pagtawag namin talaga Lupa Sug, the land of Tausug. Lupa means land, Sug means the people of Sulu. Taong 1457 na itatag sa Sulu ang unang institusyong politikal bago pa magkaroon ng Republika ng Pilipinas. Dumating dito si Syed Abu Bakar, galing Yaman. Pumunta sa rito para lang mag-spread ng teachings ng Islam. Ngayon, na-inlove siya doon sa anak ni Raja Baginda. Nasawa niya ang anak ni Raja Baginda, si Paramisuli. Sa Sulu, sinimulang ipalaganap ang mga salita ni Allah, kaya naging sentro ito ng pananampalataya ng mga kapatid nating Muslim. Pag sinasabi mo na Sulu, ang ibig sabihin, siya ang first citadel ng Islam. Dito talaga dumating muna ang Islam sa Sulu. Binuo ni Syed Abu Bakar ang pamahalaang tinawag na sultanato kung saan siya ang naging unang sultan. Naging matibay itong pundasyon at institusyong politikal sa Mindanao. Expert siya sa Islamic law, sa Sharia. Ngayon, dideklara niya yung pamahalaan na sultaniya ng Lupa Sug, means Sultanate of Sulu. Sa paglaganap ng Islam sa Mindanao, lumawak din ang nasasakupan ng Sultanato ng Sulu. Practically, the whole Mindanao, nagiging part ng Sulu Sultanate, yung Visayas, pati doon sa part ng Luzon, sa Palawan. Noon pa man, ang teritoryo ng sultanato ay kinabibilangan na ng Sabah
ang pinag-aagawan ngayon ng Malaysia at Pilipinas. Sa pagbisita ko sa Sabah noong Marso 4, naabutan ko ang mga taong naiipit sa agawan ng teritoryo. Ito ang highway papasok at palabas ng Kampung Tanduao, ang sinasabing pinagkukutaan ng mga tauhan ng Sultanate of Sulu. Kaninang umaga nga, pinasok na ito ng tropa ng Malaysia. Wala na makapasok o labas sa naturang lugar kasama na ang media maging ang mga residente. Ang pag-angkin ng Malaysia sa Sabah naging matinding laban ng kasalukuyang sultan. Ang 74 na taong sultan sinusuong ang matinding pagsubok sa kanyang pamumuno sa sultanato ng Sulu. They have to sacrifice their life for the sake of their property. Pero hindi nag-umpisa ng ganun eh. Nag-umpisa lang yun. Yung papalisin sila. Papalisin sila right in their own homeland. Ang sultanato ng Sulu ay kilalang baluarte ng mga Kiram. Noong 1823, naluklok na sa sultanato ang kauna-unahang sultan ng kanilang angkan, si Sultan Jamalul Kiram. Then from then on, lahat ng mga succeeding sultan, mga anak niya, hanggang sa ngayon. Makapangyarihan noon ng sultanato. Sa katunayan, sila ang sumalba at dumipensa sa sultan ng Borneo. Around early 18th century, nagkaroon ng civil war doon sa Brunei. Ngayon, ang isang sultan doon, si Sultan Muaddin, humingi ng tulong dito sa sultan ng Sulu. Nagpadala dito ang sultan na troop doon sa Brunei. Pagkatapos, they were able to defeat the opponent, the rebel in the Brunei government. In return, binigay ng sultan ng Brunei lahat ng territory. Mula sa sultan ng panahong iyon na si Sajabuddin, na ipasa ang pamamahala sa Sabah hanggang sa kasalukuyang sultan ng sultanato ng Sulu. Sa pananakop ng mga Kastila, naalarma ang sultanato na sakupin din ito ang North Borneo. Kaya naman nakipagkasundo ito sa mga Briton na ipaupa ang North Borneo noong 1878 sa halagang 5,000 Malayan dollars kada taon. Ang Malaysia ay nasa ilalim noon ng British government. Kaya na mabigyan sila ng kalayaan noong 1946, nagkasundo ang mga bansang Espanya, Germany at Britanya na tuluyan ng ipaubaya sa mga Briton ang pamamahala ng North Borneo. Bagay na hindi nalaman ng sultanato, na ibigay din ng Britanya ang karapatang ito sa Malaysia na siya ngayong pinanghahawakan nila. Sa kasalukuyan, si Sultan Jamalul Kiram III ang pinuno ng sultanato ng Sulu at North Borneo, na nakabase na lamang sa Maharlika Village sa Taguig. Si Sultan Jamalul Kiram, siya ay isang legitimate sultan of Sulu. Dahil siya, napoklim siya doon sa Plaza Tulay. Pero sa pagbabago ng saligang batas, simula nang maluklok si dating Pangulong Manuel Quezon, hindi na kinilala ang kapangyarihan ng sultanato. He declared the no recognitions to the Sulu Sultanate. Kaya masama ang feeling ng mga taga-Sulu, despite the fact tumulong ang Sultanate sa pagkuha ng independence, pero sa bandang huli, nalip out sila. Ang Sulu ang sinasabing tahanan ng unang politika ng bansa, ang sultanato. Pero ngayon, hindi na nagmumula ang kapangyarihan mula sa trono ng sultan para sa lalawigan, kundi kung sino ang nakaupo sa Kapitolyo ng Sulu. Mayaman sa kultura at likas yaman ng Sulu. Sa Buddato, nakahimlay ang isa sa mga naging tagapagtaguyod ng Islam na si Raja Baginda. Ang Buddaho o ang Bundok Daho naman, kung saan naganap ang makasaysayang Battle of Mount Daho, naging pangunahing atraksyon na rin sa probinsya. Nasa Maimbong naman ang libingan ng mga Kiram na matagal ding namuno sa sultanato. Dito rin matatagpuan ang Darul Jambangan, ang natirang bakas ng palasyo ng sultanato ng Sulu na sinira ng isang matinding bagyo, ay isa na ring atraksyon para sa mga turista. Sa Sulusi naman matatagpuan pamusong Tuba Reef, Marine Park na nasa listahan ng UNESCO bilang World
heritage site. Ang turismo ay nagiging daan din para kaming mga tausug ay maintindihan ang aming history, ay maintindihan ng ibang Filipinos at ibang mga nationalities. Na kung pupunta sila dito bilang turismo, hindi lang sila makapag-enjoy sa aming mga beaches at maririnig din nila ang mga totoong kwento tungkol sa mga tausug. Turismo ang tanging nakikitang pag-asa ng Sulu para muling makabangon. Sa ganda ng beach dito, kayang-kaya nitong lumaban sa pamosong isla ng Boracay. Priority program ang tourism, isa sa priority program ng Province of Sulu. At nagkaroon kami ng multi-stakeholders forum at nagkaroon din kami ng advocacy program and information campaign na ang ating tourism program ay unang-una ang magbe-benefit ay ang local populace. Pero bago nila ito makamtan, isang hamon ng kanilang labanan. Ang matiyak ang seguridad sa probinsya. Ilang dekada ring pinagharian ng probinsya ng mga rebeldeng grupo. Bunsod ang pagdeklara ng martial law, nag-aklas ang maraming Muslim at nabuo ang Moro National Liberation Front o MNLF. That also began the proliferations of firearms. Kung bakit maraming armas sa Hulu hanggang ngayon ay dahil sa inumpisahan niya nung Rehimeng Marcos na form yun what you call the Moro nationalism. Ay hinalal sa katungkulang bilang Regional Governor, Autonomous Region ni Muslim Mindanao, ay taitip. Ang MNLF ay pinamunuan ng aktivistang si Nur Miswari. Noong 1974, naganap ang madugong labanan sa pagitan ng gobyerno at ng rebeldeng grupo na MNLF. Ito ang pinakamatinding engkwentro na naganap sa Hulo. Para mapabalik loob sa gobyerno, inalok ni Marcos ang mga lider ng MNLF ng pwesto sa gobyerno. Nang muling mahawakan ni Marcos ang leeg ng Sulu, naging kamay niya ito para maisulong ang kampanya para maangkin ang teritoryo ng Sabah, na nooy mainit na girian na ng Pilipinas at Malaysia. Binuo niya ang tropa ng mga Muslim fighters na ipapadala sana sa Sabah. Tinawag niya itong Jabida. Yung attempt by President Marcos to grab Sabah by force and culminating in what we refer to as the Jabida Massacre. No, kung saan maraming tausug na kabataan namatay, pinatay sa Corregidor Island ng tauhan ni Marcos. Sa nangyaring massacre ng mga Jabida fighters, lalong sumiklab ang galit ng mga Muslim. Umusbong ang ilan pang grupo ng mga rebeldeng Moro sa Sulu. At nung mga bandang 80s and 90s, lumabas na din yung Abu Sayyaf. So kinakailangan ng militar na mayroon silang magamit na mga puwersa. Nung araw ang tawag sa kanila CHDF, Civilian Home Defense Force. Inarmasan ito ng militar, so nag-away-away. Yung mga MNLF sympathizers, then pati yung mga itong vigilante groups. Sa panahon naman ng EDSA Revolution, nabuhayan ng mga kabataang tausug sa ilalim ng pamumuno ni Presidente Cory Aquino na nagsulong ng peace process sa pamamagitan ng Tripoli Agreement. Si Ustaz Abdurrazzaq Janjalani Abubakar na siyang naging pinuno ng Abu Sayyaf ang isa sa mga sumuporta sa kasunduang ito, ngunit siya'y nabigo dito. I think nag-collapse ang peace talks kasi ayaw ibigay ni Cory yung demand ng MNLF na 13 provinces, no? Sa Tripoli Agreement. Ang isa talaga sa na-frustrate was Abdurrazzaq Janjalani. Naka-impluwensya ang Abu Sayyaf sa Zamboanga at Basila noong dekada 90. Pinasok din ito ang Sulu. Mula noon, naging armas at baril na raw ang naging mukha ng palakad sa politika sa probinsya ng Sulu dahil sa kalat ng mga rebeldeng grupo. But much has yet to be done in terms of a full-blown practice of democracy in the area. Kasi it's the rules of arms and guns that dictate the tempo of Sulu politics.
many in the world have been waiting for almost a Sa lifetime. kasalukuyan, ang Bangsamoro We Deal will also Agreement request ang Their nakikitang Excellencies, solusyon President Aquino para and mabago Prime ang mukha ng politika, partikular na sa ARMM, kung saan nabibilang ang sulok. Former Agriculture Ngunit Secretary mahaba Senator pa ang Bani lalakbayin ng and prosesong Mayor ito. Ramon Piang. Ang Bangsamoro ang papalit sa kasalukuyang autonomous region in Muslim Mindanao na namumuno sa rehiyon. Makikita nating opening yun dahil I think there will be more democratization. Dahil magbubuo ng iba't ibang political parties. But then, ang problema, magbubuo din yung mga political parties, yung mga traditional politicians, na maaring maglalaban-laban doon sa political party na buuin ng MILF. So, madugo din yun, ano? Although nakikita natin na sana hindi na ganun ka-violente dahil marireduce na yung arms. Tama din. Baka mas maganda pa dun sa sinabi. Yun ang sinasabi ko. Dapat mas magaling ka sa akin. Pero para sa kasalukuyang gobernador ng probinsya, unti-unti nang nababago ngayon ang imahe nito. Para sa akin, very, very much improved ang peace and order natin dito. Makikita nyo naman at umikot kayo. Tignan nyo kung paano yung peace and order dito. Kung dati-rati, kadami-daming armas na display sa daan, kung saan-saan. Ngayon, wala tayong makikita maliban doon sa mga pulis at saka yung ating mga kasundaluhan. Kahit pa yung ating mga kasundaluhan na makikita nyo, kukunti na lamang makikita nyo ng checkpoint sa labas. Ang pagkawala nito sa bantayin ng COMELEC sa darating na eleksyon, isang malaking hakbang na di umano para maabot ang hangarin. Masasabi natin parang siya ang pinakamataas na achievement na nakuha when it comes to trust ng tao, yung kanyang mga proyekto, umiba yung mukha ng Sulu. Masigasig ang kanilang paghahanda para maabot ang bagong mukha ng Baluarte. With the conduct of the Regional Forum ng Bangsamoro Framework Agreement, kung saan dinagsa talaga kami ng mga bisita, yung absorption capacity, bigla namin na-realize, nako, mukhang padami ng padami na itong ating bisita. Isa sa naging sentro ng kalakalan ang Maimbong, kung kaya't maraming mga mangangalakal ang dito na rin nainirahan at nakapangasawa na rin ng tausog. Maimbong and Parang are two of the early areas in Sulu that were very much advanced. Kasi open kasi yan sa Southeast Asia. So, dyan pumapasok yung mga Chinese at saka mga Arab traders, Indian traders and so on. Kaya, ito yung mga area na unang parang na-develop. Then, sumunod yung Holo and many others. Kaya karamihan ng mga Chinese sa Holo are mostly from Parang and Maimbong. Yung lolo ko raw, na galing sa mainland yun, sa China, napunta dito, nag-asawa ng local, ng native. At pag-anak, yung tatay ko nag-asawa rin ng native, ang anak kami. Ako rin, nag-asawa rin ng native. Ang anak ko yung mga ano na. Pero in-check talaga yung lolo ko. Although yung nanay ko, lokal na lokal. Napangasawa ng kanyang amang si Haji Abdusakurtan ang tausog na si Hadja Satria Mahail. Hindi naglaon, pinasok rin ng kanyang ama ang politika at naging alkalde mula 1959 hanggang 1971 sa bayan ng Maimbong. Ang pagiging negosyante daw ang naging susi sa pagtatagumpay nito sa politika. Nag-business, yung may politiko kasi sa Holo and even in other places, you could not last as a political dynasty or as a traditional politician unless you control certain business, or meron kang a vast tract of land. So, kaakibat yan ng pagiging leader, yung may hawak kang malaking business o kaya marami kang mga lupain, tapos marami kang mga tauhan. Taong 1981, pinasok ni Abdusakurtan ang politika bilang konsehal ng bayan ng Hulo hanggang 1987. Tumakbo rin at nanalong congressman noong 1987 hanggang 1992. Taong 1992, sumubok naman ito maging gobernador. 1992, hindi ako nanalo. Tumakbo ako 1995, nanalo na ako. Tapos takbo ako ulit 1998, panalo pa rin ako. Noong
unang upo niya bilang gobernador, he is the typical Sulu politician, traditional politician, na kung saan napakarami ang bodyguard, because of the situation. So, as nag-i-aid siya, parang ayaw na niya ng ganon. Taong 2001, natalo siya ng MNLF leader na si Yusuf Jikiri. At taong 2007, muli itong nakabalik sa pwesto sa kalabang sina Munir Arbison at Nur Miswari. Siya lang ang katangi-tanging nakabalik muli sa posisyon bilang gobernador sa kasaysayan ng probinsya. Wala pa nakakabalik na natalo at kahit na sa anong pwesto. So, papasalamat ako sa Diyos at nangyayari yung mga ganun. At isa doon, nagsusumikap naman ako, naghahanap buhay ako. At talagang inaano ko yung hanap buhay ko para makabalik din ako. Nagtagumpay man sa politika, ilang beses namang nalagay sa bingit na kamatayan ang kanyang buhay ng dalawang magkasunod na taon. Una-una, 2009, May 13, ay pinasabugan din ako sa nasa pick-up ako. Sa tabi ko ang motorsiklo na sumabog. At ngayon, nililitis na yung kaso. Noong August 5, 2010, pagkatapos namin mag-attend ng State of the Nation ni Presidente, ay pagbaba namin sa aeroplano, ay pinasabugan ako ng bomba. Buti na lang malayo-layo yung anak ko ron sa likod at ako sa tabi ko yung sumabog. Politika raw ang nakitang dahilan noon ayon sa lokal na mamahayag sa probinsya. Politika din because si Governor, sa tagal ng pag-manage siya ng Sulu, palakas siya ng palakas. Halos nakukuha niya na lahat ang mga mayor. Maliban kung patayin siya, saka makukuha uli ang Sulu. Itinuring lamang itong pagsubok ng gobernador. Ako naman, ayaw ko naman gumanti ng violence din. Gusto ko, pakita ko rin sa lahat na batas ang dapat umiral dito. Para yung tao makita nila ay di pala kailangan na gumanti tayo ng yung sarili nating justice. Kakausapin natin ka na yung mga mamarina. Sa Mayo, 14 sa 19 na munisipyo, hawak daw ni Governor Tan. Ayon kay Mayor Hussein Amin ng Hulo, na siyang kabisera ng Sulu, nakuha ni Tan ang tiwala ng halos lahat ng munisipalidad sa probinsya. Ang pinaka-sekreto niya, yung honest siya sa mga taong bayan. Open siya, transparent. So yun lang naman importante. Kaya mong i-develop. Meaning, the IRA, the pera ng provincial government, is lumalabas para ma-develop yung area. Hindi lang ito ang tinutulungan niya. 19 municipalities tinutulungan niya. Kaya lang, hindi masyado makabigay siya ng food dahil yung pera na scattered into 19 municipalities. But we are happy na at least with our pera at saka yung pera niya na may lalagay namin, is makagawa kami ng unti-unting development. Kaya't maging ang panghalili ng anak ni Abdu Sakurtan na si Abdu Sakurtan II o Toto sa pagkagobernador, suportado rin daw nila. Wala namang problema kasi ang tatakbo naman yung anak niya, parang nakikita ko parehong-pareho rin ang style niya pati si Governor. Mabait din. At saka, nandiriyan naman si Governor kasi tatakbo siya ng Vice Governor. Hindi niya naman pabayaan yung mga tao niya, katulad namin, nakasama niya mula noon. Dahil sa mag-ama ang tatakbong gobernador at vice-gobernador, hindi maiwasang pag-ugatan ito at mabansagan ang pamilya na nagtatayo ng political dynasty. It is. Anak niya, mayor. Ngayon, mag-gobernador anak niya and he will be the Vice Governor. Literal meaning, hindi niya siguro maibigay sa ibang family. Sa politika, walang permanent friends. Wala pa naman batas na political dynasty. At kahit na meron yun, okay lang kung may batas na yun. Pero yung mga political dynasty, pag nagustuhan ka naman ng tao, hindi naman tayong pumipili ron. Ino-offer lamang natin sarili natin. Pag tingin nila magaling tayo at
maayos tayo magpatakbo, ay bakit naman hindi? Ngayon, kung ayaw ng tao, kahit na isubo natin ang sarili natin, ay hindi naman tayo tatanggapin. Hindi pa man tapos ang termino ni Governor Abdul Sakurtan, isinapubliko na niya ang pagpasa ng trono sa kanyang anak na si Toto. May isang term pa sana ako, kaya lamang tingin ko ay kailangan din ako ng pamilya ko. Kaya bibigay ko na muna sa mga bata at para naman may panahon para sa kanila magawa nila yung nararapat sa ating probinsya at sa ating mga kababayan dito sa Sulu. Kinailangan din di umano niyang tumakbo bilang vice-gobernador ng partido para mabantayan ang kanyang anak na si Toto. Hindi naman siguro maganda na pupunta ako sa Kapitolyo para pagsabihan siya, anak, hindi tama yung ginagawa mo, sana ganito. Baka makita ng mga ibang ano ba ginagawa ng tatay at pupunta rito, sasabihan yung anak o hindi na umaalis sa likod ng anak. At least pag vice governor ako, may opisina rin ako dito sa Kapitolyo. Sa bayan ng Maimbong Sulu, tatakbo naman sa ikalawang termino bilang alkalde ang anak nitong si Samyir Tan. It does not really matter whatever you give them. In the end, they will always ask for freedom. Aminado si Governor Tan, hangad sana niya ang mas mataas sa posisyon ngayong darating na eleksyon. Gusto ko maging gobernador ng ARMM, kaya lamang hindi ako napili na maging regional governor ng ARMM. Ay okay lang naman yun sa akin. Nitong Disyembre, itinalaga ni Pinoy bilang officer in charge ng tanggapan ng gobernador sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM, si Mujib Hataman. Lahat naman tatanggapin ko. Baka yun naman ang ikabubuti para sa akin at para sa lalawigan ng Sulu at ibang mga lalawigan na hindi ako. Dahil kita naman natin yung lahat ng mga nag-gobernador sa ARM. Maraming nangyayari. Ayon sa Batang Tan, ang kanyang pagtakbo ay hindi niya sariling desisyon, kundi ng kanilang partido. Nagkaroon sila ng meeting. Lahat ng mga kasamahan niya, ng mga mayors, kinonsulta. Kasi sabi ni Papa ko, gusto ko na magpahinga. Matagal-tagal na rin ako sa politics. Kaya puspusan daw ang kanyang paghahanda para sa paghalili sa posisyong iiwan ng ama. Pina-familiarize ko yung sarili ko sa trabaho ng tatay ko. Kung ano yung ginagawa ng isang gobernador. Kung paano patakbuhin ang pamumuno dito sa lalawigan ng Sulu. Nakahanda naman daw siyang magsilbi tulad ng kanyang ama hanggat kailangan pa ng kanilang nasasakupan ang kanilang serbisyo. Kung tingin namin wala kaming nagagawa, siguro kami na mismo ang lalayo sa politika kasi mas masarap mamuhay ng pribado kaysa public figure ka. Mahirap. Naghahari man sa ngayon ang kanilang angkan, hindi naman daw ito nangangahulugan na ang kanilang posisyon ay pangmatagalan. Kung baluarte namin ang Sulu, hindi na kami kukonsulta at hingi ng endorsement dun sa mga mayors. Magpa-file na lang kami ng candidacy, wala naman kami makakalaban, if ever. Pero but still, kinukonsulta namin ang mga mayors, sino bang gusto nyo mamuno sa inyo, vice mayors, barangay captains, councilors, board members, even CSOs, kinukonsulta namin. Gusto nyo pa ba kami? Makakalaban ni Toto sa pagkagobernador si Mayor Abdul Wahid Saidula na dati nilang kaalyado sa politika. Wala naman akong balak tatakbong gobernador, sa totoo. Never na naisipan ko, never na naplano ko na magtakbong gobernador. Bakit po kayo tumatakbong ngayon? Dahil pilitan lang ako, dahil naawa ako kay Congresswoman Ledian. Yeah, magkasangga sila yan dati. Yun lang siguro, hindi ngayon sabihin natin fortunate na nagkaisa sila. Pero kung titingnan ko, muntik yan, magkaisa talaga ngayon. Maaayos lahat, walang laban-laban.
Oo. Pero politika nga, mayroong mga party sa taas din, dapat i-address din tulad ng una. So, sa ngayon, kung titingnan ko personally, malayo. Because dito, pag maraming mayor na hawak mo, winner ka. Ang dahilan ng hidwaan ang pagsuporta di umano ni Governor Tan sa kalaban ng kanyang asawa sa darating na eleksyon. Nalaman ko na lang, itong asawa ni Arbison, pinasok ni Tan sa liberal. Samantala noon, hinaharang nila, gusto ni Congresswoman na magpasok din sa liberal dahil sinusuportahan na si Presidente, pero dahil sa na hinarang nila ang mga plano ni Congresswoman Lady Ann. Ang asawa niyang si Lady Ann Saidula na dating vice-gobernador ni Tan ay tatakbo naman bilang kongresista sa ikalawang distrito ng probinsya. Ayon sa kanya, nais raw nilang baguhin ang pamamalakad sa probinsya. Pangarap ko baguhin ang sulok kasi nakakatakot na eh. Sunog, bihira ang bagyo doon, pero ang nangyayari doon is human nature ang palaging nangyayari. So, paano na ang mga young generation na ang gagaling pa naman nila? Kumpiyansa naman ang mag-amang Tan na may papanalo nila at mapapanatili ang posisyon sa probinsya. Siyempre, lahat na gagawin nila dahil wala naman silang pag-asa manalo over me. Sa awa ng Diyos, wala naman sila kapag-asa. Unang-una, meron akong tatay na napakagaling na gobernador na magga-guide sa akin for 3 years. Just for 3 years. Bilang kung mananalo din siya at mayahalal din siya bilang vice-gobernador. Mahirap magsalita ng negatibo laban dun sa katunggali mo sa politika na masyado naman unfair. Kung kumparahin mo negative at saka positive, because alam naman ng tao who's who dito sa amin, mas mataas ang level ng positive kay Governor Tan compare sa mga kumakalaban sa kanya ngayon. They will trust more on Governor Tan sa mga nagbabay for the position. Sa pananaw ng political analyst na si Dindo Manhit, mahihirapan ang mga makakalaban na pabagsakin ang mga Tan. Dapat tandaan natin na kahit si Nur Miswari na kinikilalang leader ng mga Muslim secessionists, hindi pinalo si Governor Tan nung last election. So nagpapakita ng lakas ng kanilang puwersa at the local level sa Sulu. Para kay Gobernador Tan, sa tagal ng kanyang pagkakaupo sa pinakamataas na pwesto ng lalawigan, isa lang ang kanyang naging puhunan para mapanatili ang sarili sa Kapitolyo. Siguro dito pwede na sabihin nila yung Sulu. Mahal ako ng taga-Sulu. Mahal ako ng taga-Sulu. Dahil alam ng taga-Sulu, kahit buhay ko iaalay ko sa taga-Sulu. Lubao, yun ang Vatican ng waiting. Walang gusto manguna sa krusada ng mga taong bayan against corruption at against wetting politics. At ako nga inapisil, Parang hindi maganda ang kanyang paggugobyerno. Kung isa ako sa naging instrumento sa pagiging tagumpay mo sa politika, I myself will be the reason why you will be out of into politics. Ako talagang pinanganak sa Lubao. Lumaki ako sa Lubao. Si CGMA, alam ko, hindi niya pwedeng sabihin yon. Kaya nararapat daw na sa panahong ito na may sakit siya, sinasabi niyang may sakit siya at may mga hinaharap siyang kaso, magpahinga na muna siya at harapin niya ang mga ito.